So, yun nga, magandang hapon sa inyong lahat. Tayo nagbabalik sa ating last game of the day, or hindi pa pala last game kasi best of 3 nga pala to between Co-Blaster plus 4 versus Team Kalag. This is gonna be game number 2 na default si Gagi. Okay na yan, hayaan mo na. So, na-default si Kalag pero siya yung may win dito. Ang nangyari kasi is the default sila kasi wala sila sa teams, hindi kumpleto yung camera, and we have to stick with the rules regarding dun sa teams natin, no. So, wait lang, pinapasali ako sa teams at ayun, nandito na kami. Hello? Ayun, Hello? kaya Ayun. after nung 2 may Ayan. na si Noah. So, Hello. so meron na naman tayong discrepancy dito, Jason, pero okay na yan, hayaan mo na. Yung team Kalagang nagkaroon ng +1 dun sa win, pero Sige, okay lang yan. gusto yan, tuloy-tuloy na natin to. Tuloy na natin to. Ganun din naman eh. Ang dami na nangyaring delay. Oo. Pero guys, disclaimer, Co-Blaster may +1 dito. Team Kalagang natalo sa game 1 because of default. And kasama rin natin si Verge. Di na makapaghintay, kating-kati na. Verge, masasabi mo? What is up mga sir? Pa kayo, no? Kanina pa ako nag-aantay ng laro eh. Gusto ko na mapanood itong mga bakbakan ng larong Co-Blaster versus Team Kalag eh. So yun nga rin yung inaasahan namin kasi maganda sana tong larong to eh. Kaso yun nga, unexpected things happen eh, nakapisonet nga itong isa nila eh na nag-install pa lang Not only one, teams. Sir Mel, but two. Dalawa. Sir Mel. Dalawa. Hindi nga yung malapit na maging problema namin kanina eh. Yan yung teams. Diyos ko po marimar. So yun nga, makikita mo meron na kagad kung cut Grimstroke. Parehas din sa unang laro kanina. Ayun, nakikita ko na yung pics. So, Kuka and Grimstroke on Co-Blaster +4 with Trend Protector naman on Team Kalag. And Team Kalag with only one game away from elimination, kailangan na nilang ilabas yung full force nila dito dahil tinasanto nila ng masyado tong Co-Blaster. So, kailangan nila magpakita ng magandang laro dito, Sir Mel. Mainit yung palitan na yun. Laro, ang init na. Nag-aanuhan na nga sila kanina dito, naging memes na nga yung Omsim at saka Hibernate Trash Talk era, no? Naging memes na. Talaga nga, tumatak na sa isip kasi for the first time in history, may gumanon eh. May gumanon sa Kog Olympics eh, na yun nga, gaya nga ng post natin kagabi, hindi tayo KJ guys, kung gusto nyo ng ganyang laruan, meron naman tayong pustahan nights kung gusto nyo, di ba, Verge? Gusto niya ng pustahan, nagpo-promote po kami ng dito, ng casting dito. Gusto niya ng pustahan night, willing naman po kami. Pa-send na lang po ang DM sa Polyon TV. Pustahan nights pala gusto niya eh. So, dalawang support ka agad sa Kalag. Sa Kalag, so Kalag going standard dito sa pickings nila na to. And Co-Blaster have banned out several heroes that are sa mid, nakapokus sila sa mid. Si Edward, I think. So, sa side of Kalag naman, they went for a Slardar, pero medyo unorthodox yung pick ng Kalag dito. Not sure kung it will fit their playstyle or may something sila dito. And Co-Blaster will go for a Tuskar. Si Pax yata yung magta-Tuskar dito. In front of the Tusking. Pero wait lang, may tatanong ako dito Uy, may Magnus Arise. Ba't yan, tol? Hindi ko alam. Nagsuntukan daw sila eh. Nako, usap-usapan, mainit na yan, sir. Mainit na usapan yan sa... Gabi ka na may kasalanan yan eh. Suntukan daw si Carl pati si Tims eh. Si ano may kasalanan? Si Gabi, tsaka si Kuko eh. Sukan magkamuka. Suntukan yung magkamuka. Kaya daw natagalan pa si Teams mag-decide kung mag-join siya sa blacklist o hindi. So, may piliin sino daw ang tatanggalin eh. Si Kuko. Kuko pati si Carl. Then, Ursa Warrior,
Tapos And the Magnus. Ursa Warrior pick coming in from Co Blaster. And the meanwhile, Magnus pick naman for Kalag. So, medyo hindi na fit dito yung sagot ng Kalag sa heroes ng Co Blaster. Remember, merong Ursa na yung status resist is sobrang daya. Not to mention yung popularity ng Octarine Gore for this Ursa Warrior is Baka mag-cotol mid to ah. pwede. Pero Sir Mel, ang kailangang iwasan ng Co Blaster dito, magulungan sila ng Slartar tsaka Magnus. Vulnerable target yung Kotel. Pero pwede rin kung magkakaroon ng potential saves yung Kotel dito. Possible yung Kotel. Dalawang ano yun. Dalawang with the Grimstroke Soulbind. Tapos yung Yes, ano tawag sir. doon? Nakalimutan ko na yung skill ng KOTL. Tagal ko nang di nag-KOTL. Parang mana, ano? Yung Yung may slow. Yung sound effect. Pero Morphling. And the last pick for Kalag is the Tubig. Morphling. Mukhang hindi nila kakapitalize dito yung empower ni Magnus. So they decide for a Morphling pero not sure. Remember, hindi rin safe dito yung Morphling talaga. Kasi tatalo na yung Ursa dito, not to mention may Tasker pa. Madi-disable yung ano dyan. Di, with the shard, makakapag ano pa siya rin eh. Pero shard Morphling, early game. Pero ano ata yan. Aruroy. Si Birch tahimik lang. Birch, ano ba iniisip mo? Nanonood lang, tamang chill-chill lang. Birch, anong pinagkakabala mo dyan, tropang Birch? So far, para sa akin, mas maganda yung draft ng Team Kalag dito, lalo na sa laning. Yung, Trent at saka Jakiro. Maganda sa laning, tsaka maganda na rin sa, team fight. Pero, madali lang din ikit yung mga hero nila eh. So, depende pa rin sa execution. Correct. Not to mention, itong Kalag, Sir Mel, if matatandaan mo, yung laban ng Noobgat tsaka Kalag, may sakit din tong Kalag minsan pagdating sa Asim Gaming. Alala mo, yung laban nila sa Noobgats, natalo pa sila sa Noobgats dahil sa Asim. Kaya, So, yun kailangan ang nila lagi bantayan yung problema. pagiging nila, aggressive nila. And the last pick for Co Blaster will be a Weaver. So Jules will be going for the Weaver. Samantalang si Gat is probably a mid Ursa, no? And Connection to Brian on yung the Kalag Kupa. Connection to, dahil connection. Ang anong nila rito, kung ma-execute nila yung mga skills nila talagang for team fight kung team fight sila. Yes, Kasi sir. itong sa taas naman is yung Ursa na merong Inkswell. Ang Raguduy. Pero tingin ko, panalo ka lang dito. Ang ganda ng Magnus eh. Pero din nila kasi dito, ang gusto ko i-pinpoint dito sa Co Blaster is the way that they start their team fight is masyadong mabilis. Meron silang Taskar, meron din silang Ursa na pwedeng tumalon sa mga key targets. Pero ang maganda naman sa Kalag, meron silang crowd control, which the Thread Protector and the Magnus also. So hindi rin biro yung corrosive haste na dala dito nung Slartar, tsaka yung shard nung Slartar. So sobrang daya nga rin nun eh. If ever na talagang tatama yung RP plus yung Slither and Crush na ito na may shard, di ba? So automatic merong corrosive haste. So grabe naman yung previous 33 for 14. Parang pinanganak ka para mag-Dota magdamag ah. pinanganak po si Gat. para mag-Dota maghapon. Pero ito na, 33-14. our second game of the day and potentially be our last game of the day for between Co Blaster and Team Kalag dito. So paalala muna natin mga tropa natin. We have Pac on the Taskar, si Shan, the Ship on Grimstroke, si Kungka will be played by Brian, and Jules will be on the Weaver, and Ursa with Gat. Sa side naman ng Team Kalag, it's Edward on the Jakiro, the Ursa will be played by Cassie, Morphling by Jeff, John on the Trend Protector, and si Jay on the Slargar. Oh, may something na namumuo between these two teams, and Co Blaster is trying to set up on top lane, and Knight John is roaming casually on the jungle. Papanggap na puno kahit puno na. Papanggap na puno. Umiihi sa puno. Pero gusto ko makakita rito ng mga gandang RP o kaya kahit yung hatak skewer, no?
Kasi mabilis yung ano nila rito mabilis yung potential kill nila doon sa skewer nila, especially merong Morphling tapos meron pa Slardog. Yung ang kate niyan pag nakatikim ka ng normal ng Morphling na naka-corrosive haze ka, guguhit ang mundo mo eh. May power pa yan. Empower pa. Talagang So, aray ka talaga niyan. Nandun sa position yung Morphling na hindi niya na kailangan mag-build ng masyadong damage item. Kailangan na lang niya i-build is survivability items, Lincoln, BKB, or even Scuddy for himself. So, tankiness ang kailangan ni Morphling dito. Ang notes naman sa Co-Blaster dito is kailangan nila bigyan ng hard time yung Morphling. Kasi remember, Morphling is not a good jungle hero unless magkaroon siya ng Morbid Mass dito. So, you have to force the Morphling to go on a position na hindi siya makakapag-farm. So, meanwhile, Co-Blaster is switching things up. Weaver on the top lane. Not sure if Weaver is a good matchup against. Para may plano dito yung Coblas ha. Mm-hmm. Hindi, magti-twin gates naman si Tropa. Meanwhile, on bottom lane, si Gat will be played against si Slardar by Jay and Edward. So, medyo hard lane to. Para sa akin, hard lane to sa Ursa. Kasi may dalawang ano yan Jakiro May Bash plus Jakiro. Yung constant pokes nando doon. So, ang pwede lang gawin dito ni Shanta Ship is magbigay lang ng ng Inkswell. regen. Inkswell and Inkswell. regen. Pero may ano din sila dito, may kill potential din sila dito kasi tinig na merong Orb of Venom. At saka yun nga, huwag ka magpapayakap. Pag nayakap ka niyan, lalo na tong Jakiro, nako, wasi-basi yung yan, liquid fire. Pero yun, ang sakit Pre, yung slow kasi. Not to mention, Bash of the Tip yung unang nilagyan ni Jay. Pero ang kate na normal nito ni Gat dito. Given the Fury Swipe. And ito na, the Earthshock and the slow. Kailangan mag-ingat dito ni Jay. Jay, naku, first blood na ata to. Pero inabot siya ng blood grenade, pero... medyo may miscoms doon. Medyo nahuli yung pagka-level 2. Nahuli yung pagka-bato ng blood grenade. So, meanwhile, on mid lane, so, Brian and Cassie is going toe-to-toe, pero Cassie is losing so much. Pero papunta na yung battle rune niya dito. And 2 water runes spawning on both side of the river. So, I think both teams... hindi. Wala pang battle si dito. Si Brian, kasi yung battle niya papunta pa lang. So, habang papunta pa lang yung battle niya, is Cassie is trying to pull the creep wave out of the equilibrium. So, Cassie will get the lead on creep wave kahit pa paano. So, kailangan mag-ingat ni dito, ni Brian dito kasi isang shockwave square lang sa kanya dito papalik sa tower, pwede siya mamatay. At bakit kaya gaya naman sinasabi natin, pero masyadong malapit. Skewer. Wala siya yung power dito. So, nabitin. Nasa palok may paghampasan kay Brian dito. Wala siya yung power na nilagay. Nag-focus siya sa Skewer play. Samantala, on top lane, si Jeff is running a bit low. And the blood grenade has been thrown natin. Nasa pa siya ni Pac dito. And Jules, try siyang... na-corner siya. Naipit. Meron siyang waveform in few seconds. And meron na. Out na siya dito. And si John, I think si John ang magbabayad ng lahat ng kasalanan ni dito. Ni Jeff. Naabot siya ni John dito. And John will die. First blood has been drawn. Na-insekto. Co-Blaster. Pero pansinin mo yung Morphling, walang level yung hero yung Morphling, pati yung Jakiro. Kahit level 1, wala sa Dota Plus. So parang to, secret weapon ba to? Hindi, parang di lang kita ata, Sir Mel. Kaya pwede ring tawag dyan, pwede ring Smurf. Diba? Di natin masabi. Hindi natin masabi kung Smurf yan. Meanwhile, so si Jace trying to harass on Gat, pero hindi pala siya namatay kanina, so good thing nabuhay siya doon. Sa sapak ni Ursa Warrior. Skill build dito ng Slardog, 1-1-1 ha. Handa siya pumalag at tumakas dito. Pre! Yes, sir. And tala on... Ito, try nilang gumawa kay Edward. And si Edward... Inkswell, mukhang patay na si Edward dito. Maabutan siya Nabas pa. dito, ni Gat dito. And nabatuhan ng granada. To go for a rebuttal kill. Isang bash? Meron pa? Bash pa ulit?
Push pa ulit eh, pero Yun the lang. first of the of the stroke of fate and also the earth shock. Nako, no rebuttal kill on the Tatakas. side of Kalag. So Go Blaster will run away with Murder on that attempt. Medyo makati. Ang Inkswell, that's Ursa. Yan talaga yung ano ngayon eh. Inkswell, hindi yung ano eh. Hindi na napaprioritize o hindi na masyadong tawag dyan yung kung pipiliin mo yung Grimstroke. Hindi dahil sa Soulbound eh. Dahil yun sa ano eh, sa Inkswell. Yung execution nung pag-go mo sa hero. Oo, ang daya kasi may movement speed ka sa simula. Eh, paano pa pag nabigyan ka nga o nagkaroon pa nga ng shard eh. Ayun, instant ano. Mantala, Patay niya yung threat, pero sa top lane, Condor yun. Ano. Si Jeff dito, Jeff will run away again. Pero ito nga, ginagawa na ng Paw Blaster yung kailangan nilang gawin sa Morphling na to is to give Morphling a hard lane. Only 15 CS. Ang hirap niyan. Compare mo dun sa CS ng Ursa Warrior. So, Pero pansinin mo to, malaking bagay yan. interesting pick up from Jules, a Urn of Shadows. Mukhang magiging utility core dito yung yung Reaper. Samantala sa bottom lane, Edward is dead. And nandito rin si John, pero I don't think John could do anything. Just try to help his tropa or help avenge the death of his tropa. Medyo ano pa dito eh. Passive pa dito si kuya mo. Ano, threat. Pero andyan dito na nga si Pax ngayon. Tatlo sa dalawa. Nako, and there's also a tag in the Pinion. And Tigat is already jumped in with the Earth Shock. And dito na si Edward. Edward on a dual threat. Nako, medyo low dito si Gat. Kailangan mag-ingat si Gat dito. Pinagsasapak siya ni John. And John will get the death. And si Gat will die on the hands of Jay. Samantala si Fox is on the run. The dual threat has been used. And isang sapak lang ni Trend Protector dito kung Pilo. And a delay, snowball. But there's also the Ice Spot. Teacher's Grab and also the Ice Spot. Pero Fox making no, so much good. space coming in, trying to glitch outside the Dota map. Mukhang pupunta sa Summoners map to si Fox. Mukhang nagbabalak pumunta ng LoL si Fox. Naman yung space making na yun. Pero that space making, tama ka dyan, tropang first, that space making has been very efficient on the side of Co-Blaster. Naka-farm ng matindi si Jules. Dahil walang pressure sa kanya on the opponent support. So, kine-check niya ng mahigit si Jeff dito. Samantalang si Jeff is forced to play under his own tower, trying to go for a significant amount of farm, pero kailangan mag-ingat ni Jeff dito. So Bert, sa tingin mo, with this space na ginagawa ng Co-Blaster, will they be able to take over the game the way they are seeing this lineup? Based sa composition ng lineup nila. Low cooldowns lang yung mga mga hero nila, so pwede sila mag-go dito kapag nakakuha na nila yung tamang flow ng laro. And not to mention din yung yung reset nasa kanila with this time lapse, for sure magaganim to si Jules. Samantala, Fox will go a bit deep, so he will pay for his life on that attempt. Mayaman to Weaver, tapos naka-earn. So pag nagkaroon na ng vessel, sobrang bilis na ng nito, ng arangkada nila, lalo na medyo pa yung Kunkka. Yep. And not to mention, siya na yung nag-provide ng vessel para sa team. And not the Kunkka anymore. So si Kunkka, pwede na siya dumiretso sa Aghanim Scepter lang. So while both teams mid is not being felt, pero speaking of both teams, nandun na ka, pero may expert yan, ha? May snowball pa dito si Tama, di-dispel. May pa dito, and the boat Tumama pa? Cassie, and the blood grenade has been thrown out, and onting sapak-sapak na lang to ni Cassie. Nako, mukhang walang TP sa side ng Turn around, wala mo lang bumakap doon. Sa side of Kalag. Ang tagal nun. Sobrang tagal no, walang tumingki. Pero I think busy ata both team. Wala rin TP si John. Si Edward is busy on the bottom lane trying to put the cover for Gat. For Jay against Gat. Tarada na naman, no? Inkswell na naman. Kalahati agad yung buhay. Pero wala pang ulti dito si Gat dito. Pero may corrosive base na. Nako, itong Ayan na nga. ni Gat dito. Last Nature's Grass. And the Gat is Walang makuna talaga rito eh. Trolling in now. Dito rin si Jules, pero masyado ng late para kay Jules, and there's also a Natagalan yung TP. Meanwhile, Brian is starting to rotate on the bottom Pwede pa to, lane. Edward Corrosive base. Rosy base is there.
And Brian Pwede will pa be yan. forced to return back on mid lane. Samantalang din na si Pak on bottom lane. So, Team Kalag is putting the fight up against Co-Blaster dito. Nandun na, nag-start na mag-capitalize yung corrosive phase advantage dito ng Team Kalag. Samantala yung Co-Blaster is trying to find significant amount of kills or blood on the side of Team Kalag, pero hindi nila nakita si Edward. He's got Tanggap na missed the puno. opportunity. Meanwhile si Jay. Pero si Jay, Pero nag-iisa na lang dito. Hindi. His offlane and ang snowball is naka-Jan na lang napunta. Pero there's also an Inkswell. The Inkswell, Jan is now dead. Sayang, level 6 na sana si Jan doon. Kung sakto nag-level siya doon, pwede niya ma-stop yung attempt na yun. Mapipilit na pa mag-enrage si Ursa. Samantala si Jay, is trying to go by Naku po. may Ursa dito. Kaya Pwede na pa nga. siya makabutan dito. Both of them has face boost, pero isa lang ang mas mabilis. At ang mas pipilit ay yung may paligpik. Nagpampabilis And eh. that will run back. Nagturbo. So, Pero dito, digmaan sa baba ah. Andito na naman yung dalawang support. kumbaga napupunta sa position yung yung Kalag na mag-counter go sa aggression ng Co-Blaster samantala on top lane. Even though kahit ganun, dumalaw na to si Jul, nakabalik pa siya sa top lane, naangatan niya pa yung farm ni Jeff dito. Pero meron naman na siya May morbid morbid mas pass ni dito. Jeff. So, May ano na siya, sustain kahit pa paano. TP na naman sa mid. Si Kasi target. Tinamaan pa rin siya dito dun. si Edward, tingnan natin kung tatama yung niya. Ay, nako! Pero patay si Kasi doon. Hindi! Andun yung Macro Fire Idol, bakit mo nilayo? Baliktad, Nako. pero may return kill naman. Sayang naman. Tumaga sana namatay si si Brian doon. At least nakakuha pa ng experience si Cassie doon. But samantala sa bottom lane, di natin nakita. Gat was able to secure blood on Lartok. Hardog. Medyo nagpanic yung doon, yung Magnus doon. Dapat paangat sa kanya eh, no? Papapalapit sa Jakiro. Para sana Or may even kahit DPS. doon lang sa ray lang ng Macro Fire. Kasi ang habol lang Mm. talaga doon yung disable lang. At least makakuha lang siya ng return kill bago mamatay yung Magnus. So, both mid lanes died. Meanwhile, on mid lane si Pak Nasa pack. Ayun. Isa na namang going combo. for Edward, and Edward is again dead. So, Co-Blaster is trying to capitalize on those small kills that they're finding across the map. And nakakuha pa siya ng Pwede, dito. naka-expert ng pa nga siya. In B, pero walang detection. May detection pala si Shanda Ship dito. Pwede siya ma-skewer dito. Kailangan mo mag-ingat Shanda Ship. Nako! Na-silence pa? What the Phantom Embrace? The silence has been skewered. Na-armoran siya. Too late. Hindi siya pinapalo ng Tori dito. And that's the root. Pero Walang walang follow up. Wala pang RP dito. Ang Team Kalag. So, they're trying to go for ultimate na hindi naman nagkiklik kahit paano. And Cassie is trying to Ako po, go for delikado aggressive. itong ginagawa ng Kalag. Medyo massive ka dyan, Cassie. Walrus ulit, meron. But there's also the magic stick and Brian is burning under the guise of the Macro Fire pero mabubuhay dito si Brian. Nako po, kasi with the over-aggression, ended up paying for his life. Ang ganda na ng start nila eh. Medyo nagkagulo sila dito sa mid. Not to mention yung pagkagamit ng overgrowth is walang follow-up Walang follow up, sa walang side pumunta. ng Team Kalag. Press they drag the game long, maybe itong Morphling yung talagang magiging ultimate carry nila. Libre yung lane niya, oh. Makikita kaya natin si 23 damage sa laro na to. TP sa baba. Multiple teams on the bottom lane and si Gatis Nagwawala. gone on by Ursa and walang dito pero may RP dito. RP available? And RP is Ursa finally goes down and the buyback is reduced by Ursa. Grabe naman. Pero worth the buyback to. Pero si Jeff is Ako in po. the middle of the team fight pero wala siyang time para mag-morph up to strength and Gat will be back for redemption and 3 is dead on the side of from Team Kalag dito and even Lardar boss back pero on an expense of what? Nothing. And na-expert pa siya dito and Kalag is chain feeding themselves on the depth of hell. Uy. What is happening from Kalag? Nagko-collab sila dito ng masyadong maaga, sir. Medyo hindi maganda yung nangyari dun. Dapat hindi sila pumalag. Walang OG. Yung RP up nga. Aswaro, papalo up mo dyan. Namatay na kagad yung Slardog yun. Nag-buyback nga. Pero sobrang late naman ng pagdating. And buong-buo pa yung Co-Blaster. Dapat ang ginagawa ng Team Kalag dito is sinesecure nila yung mga towers nila at saka dapat pinagbabayad nila yung over-aggression nitong
Nung Cold Blaster, tama. Oo. Saka dapat mag-play around sila dito sa more playing muna. Kailangan nilang isipin. Tama lang yung ginagawa nila na sila apat na naglalaro para makapag-farm yung morph kaso sumama agad wala pang item. Not to mention, na ano pa siya, naipit pa siya sa gitna with a lot of disables, the snowball, the torrent from Cold Blaster dito. So, with that damage being said, 4k gold lead now on the side of Cold Blaster. Yung kaninang less than 1k gold lead lang from Team Kalag, naging 4k gold lead now on the side of Cold Blaster. So, Check natin yung network. asan? Ito palang laning phase. So, network is now on, Weaver is now leading the table with the Spirit Vessel. 3 charges already on the Spirit Vessel. Already 1.4k HP. So, medyo makunat na yan for an early Weaver. And Tas pwede na siya counter pa kaagad yung ano? dito into a damager or farmer hero dito with the Maelstrom. Hindi rin siya mag-aano dito yung traditional Deso Weaver kasi alam ni Jules yung role niya sa team na to is to scale at the same time is to give assistance to his team. So yung mga Spirit Vessel charges na nakukuha niya is very beneficial. Pero yun nga, siya na naman yung target. Top lane. Snowball by Fox pero OG? and Then the OG after that, pero naku po. wala nang mana si dito, wala na ring damage dito si Jeff. He's already morphed into a Trentino pero that replicates Nakadalawa kaagad. damage for him. What a play coming in from Jeff. So si Fox is in the depth of the woods nahuli siya ni Jeff dito pero wala ring stats dito si Jeff, so wala siyang pang kill kay Fox and si Fox is escaping his death under the depths of woods of Team Kalag. Samantala, si Gat has been skewered back and the ice path Sulok na sulok yun TP has been cancelled and si Gat is in the middle of the 3 heroes of Team Kalag dito. Samantala si John died on top lane. Pero that is a valuable kill coming in from Team Kalag dito, securing the death of Ursa Warrior. Mama pa yung sulok eh. It's pa yung ice path dun. Yung gilid ng yellow pa yung tumama sa'yo, sir. Ganun lang dapat yung ginagawa nila, nagpapunish sila ng over-aggression ng Blaster kasi mahilig sila mag-dive Yep. Kanina Maasim. daming opportunities na miss nila na wala silang mga TP. Lalo na dun sa yung Lalo sa mid lane, correct. Hindi sana mamamatay si Cassie doon kung meron silang TP na naka-prepare to counter the aggression that Go Blaster is giving. Samantala on top lane, si Jay has been found and si Fox is snowballing in pero andito din si Jules and Jules is trying to chip on the life of Jay. Jay will go down and the ice path and the whole body of Jules pero walang kasama si si Edward doon pero okay lang and John is in the middle of nowhere. Wala siyang teammate doon. Samantala si Fox is Isa-isa. continues to snowball Aray! in and Edward will go down as well. So yung sinasabi mo kanina, Birds, na over-aggression, ito na. The way that the Team Kalag has, kumbaga parang in-slide lang nila yung overextension na yun, sila ang nagbabayad. Kasi, kumbaga madami na silang nag-gain doon despite overextending over and over. Samantala, on mid lane, Cassie Ayun na will nga. be picked off by both Fox and Ursa Warrior. Wala pang Fury to, pero the way that Go Blaster is playing is hindi niya na kailangan ng Fury kasi masyado silang active sa map. Kumbaga naiiwan lang yung farm niya kahit paano. Pero the Fury is about to fly in on the side of Gat dito. And tuloy-tuloy na yung farm nito. So, Go Blaster continue to become aggressive. This early stage of the game. And they're benefiting too much on that aggression. Ang tanong na lang dito, Team Kalag, is will you allow yourself to be succumbed into that pressure na binibigay sa'yo ng Kalag. Ng Go Blaster. So, Kalag, di pa sila ganun ka-out kasi nakaka-scale pa naman ng kahit paano yung Morphling tsaka yung Magnus. Ang problema lang yung Slardar na stuck ng sobra. Not Echo Saber, but wala pa siyang dagger dito na pang setup at least to secure easy kills or fast kills. Actually, hindi pala easy kills. Fast kills pala dito. Saka wala pa silang rito, pang surprise talaga. Ayun na nga, nasetapan na nga si kuya mo kasi. Pero andyan yung tropa niya, Nako, Yun lang. my God. Medyo na-delay. That snowball delay. Well played by Pac doon. And Brian is in the middle of it, OG. pero wala pa siya dami dito. And Jeff continues to be aggressive kahit paano. And si Brian is in the middle of the fire. Salong-salo nila yung apoy. Burning down ito hell, pero dito rin si Jules and si Ursa. Pero yun lang, yung right click. Tapos na yung Reign of Terror nung nung Macro Fire.
Pero Yung right click ang sakit. 2 for 2 exchange, and let's see if si Jules will continue to push further. Dito rin si Jules, sorry, si Puck. May Walrus pa siya. And the time lapse has been used, and Edward is a bit low but not yet out. And they're trying to defend this mid lane, pero wala na silang matitira doon. So, 2 for 2 exchange on the side of both teams and both cores. Lamang ko blaster doon kasi ang namatay sa kalag is both cores. Only Grimstroke and Kungka dying on that team fight. Pero 500 na lang, pre. Ano na, ganim sa tong Kungka. So, napakaaga nitong water park na to. So, Team Kalag continues to fight resiliently despite of the pressure na binibigay sa kanila ng Poblaster dito. Yun yung maganda sa team nila kasi ang baba ng cooldown ng mga skills nila, pwede sila mag-go ng mag-go eh. Yep. Yung constant hit and run nila tapos reset. Yung reset nila hindi ganun katagal para mag-scale sa team fight ulit. Aegis. Secured na ni Kuya mo, Ursa. So, Morphling, meron na rin banta. Rarekta siya ng Skadi. Kaso, ano pa to? Titingnan natin kung malambutin siya dito. Lalo, wala siya linkin. Mantala, si Pac with the dagger already secured. Si Cassie. Bilis, pinatay si Cassie in just span of 2 seconds. Bilis na matay ni Naglaho. Cassie with Pac leading the charge. Pac with that professional experience. Charging in on the side of Kalag dito. And they're about to steal the Tormentor of Team Kalag dito. And 21 minutes. Tormentor, ganun lang kabilis with the tag team and the Ursa burst damage. Wala, yung right click power dito ng Co-Blaster is too much talaga. Sa lineup siguro ng Kalag. Ang liliit ng HP nila sa early game. Yun na yun nga. Combo. Well, Ayun, no? si Jay is trying to run and Orchid has been secured Bakit by to? who? Kungka? Weaver? Oh, si Weaver Weaver. na. May Orchid na rin. I like this itemization of Jules. Lahat ng i-itemize dapat ng mga ng mid lane niya is sana yung bumubuo. Considering na they have to prioritize on the control. Samantala, Ayun, no? John is just trying to Saglit lang 3-man RP yun, ah. Meanwhile, the RP and the start. Tapos may kasunod pa. Ayun lang! What a torrent! It's water words. What a play by Fox there trying to save his Kungka. Grabe, napakakate. 5 for 1 exchange coming in from Team Kalag from Co-Blaster dito. 4 for 1 5 for 1 exchange coming in from Co-Blaster. Pa sana ma-change stun yun eh. Napalundag lang siya dun sa water park eh. Tsaka yung pagkaka-silence din kay Jay doon kasi alam nilang may follow-up stun kay Jay na pwede mag-lock sa kanila for another 1.5 seconds. Na-silence agad. So, hindi na ako Ganda sana. kung ang nag-silence pa nun is yung Phantom Embrace o yung Orchid. Pero what a play from Co-Blaster dito, prioritizing targets over and over, and Co-Blaster will secure their first round of the game or probably the series. Dahil wala man tayo nakita ng first game of the series. It's the second game actually. Second So, game na. Second game na to, wala tayo nakita ng first game. Co-Blaster will secure a good chunk of mini rock and they will reset. Pero meron pa silang ages dito, so grabe. The Wala pang of naka-curate distribution na of Team Co-Blaster here is outplaying, dominating Team Kalag dito every time. Na magta-try sila mag 5-on-5 exchange from Co-Blaster. Saka yung Raslarder, wala pang, hindi pa kinukyo yung dagger, blade mill yung uunahin niya. So, I think na napun siya dun sa position na Kailangan niya na lang tawag yan, kahit humarap na lang siya, basta may return damage siya mabigay eh. G na yun eh. May masakit din naman talaga sila, may right click sila, pero hindi enough. Mas grabe yung right click dito ng Co-Blaster. So, umaasa rito yung Kalag dun sa magic damage output nung Morphling, especially dun sa adapted strike at saka dun sa macro Pyron Jakiro. For now, yan yung aasahan nila with their setup dun sa
RP plus the OG. Pro overgrowth. Pero di pa naman ganong malayo itong Morphling. So tingnan natin ano kaya magiging plano nito. Kung itutuloy niya ba yung Lincoln o Skadi. Kasi medyo lackluster na rin ang damage ng Team Kalag dito kasi masyado nang nakunat yung ano. And not to mention, ang pinaka-importante na lahat ng kailangan nila, BKB. BKB. Dahil hindi sila maka on par sa stun ng dito ng Defensive OG. Co-Blaster dito. And the OG has been used just for a single target. And ito na, the chain reaction coming in from Co-Blaster dito. It packed with the wall response and the snowball. Yun lang. Di pa rin nakakapag-RP the Phantom Embrace. And Jay will also go down along with his friend. 2 cores and 1 support has been secured on the side of Team Co-Blaster dito. And yung Aegis mag-expire pa lang. They can still go for more. Papatay na lang si Gat dito. So, ang bilis nila pumitas ng hero dito, ng Co-Blaster. Talagang hindi pa ubos yung Fury Swipes. Ubos na yung buhay. Hindi nila pinapagamit yung RP. So nawala yung lakas kanina ng yun na nga, pinapasok na nila sa tier 4. Nawala yung kate kanina ng Slardar with the corrosive haze Bigla na lang talaga naglaho lahat. Hindi nila na-capitalize na maayos yung physical proponent ng corrosive haze. Ito lang, the soul Pero point yun, pero pinagkakalkal, si Gat dito and waveform. Patay na, hindi na inabutan ng morph dito si and also the cancel coming in from Shanda ship dito, the Phantom Embrace trying to secure for a Harpoon Skewer gameplay, kaso mukhang hindi na yung mangyayari. Ito na, kinakalkal na ng Co-Blaster with the Ursa Warrior, ang Slark of Millionaire. Na-air counter si Morphling sa dun sa Bessel. Kaya well picked by Jules dito getting the Spirit Vessel. Instead Kasi na Orchid. kung pa yung magpipick ng Spirit Vessel for the team, siya na yung kumuha. So good adjustment for Co-Blaster dito. Perfect execution actually with 2 racks down, 2.5 racks down. Pero actually parang 2 na rin yan. Masyadong makati na yung Coblas. Yung lineup ng Coblas ngayon, especially yung yung Ursa naka BKB plus dagger, pagka sinurprise ka dyan, plus the Inkswell, talagang di pa tapos yung duration ng Inkswell. Patay ka na agad. Patay ka na. Hindi na kailangan i-cancel yung duration ng Inkswell para ka. And kung available na yung Heart of Taras. Ako po. Agay. Check natin yung item ng Magnus. Meanwhile, si Magnus, Harpoon, Dagger, and going for a BKB. But BKB is too late. Pero check natin yung lahat ng items ng bawat team. So, Pop is for, almost there for an Aghanim Scepter. And si Shanda Ship also has good share of sustain also, and as well as the Aghanim Scepter. So, grabe kayaman ng Co-Blaster team. Parating na yung Dark Portrait. The Dark Portrait in real, lalo pag kinagat sa Morphling, naku po. Morphling alone will manhandle you. I mean, Morphling alone by Quickstroke will manhandle you. Nako. Pero kailangan ng Morphling dito. Kaya pa to ng Morphling siguro sa pag makakahold sila. Kung makakahold Baka kaya pa nila yung at least 30-35 minutes of the game. Kasi kailangan pa niya yung level 20 talent. Aanuhin niya pa yung pwede niya pang ma-burst down to sila Ito sila Sean, yung the Grimstroke, especially walang kahit mag-go scepter to, mangangaray-ngaray pa rin to. Kaso nga lang kasi yung iba niyang kakampi, kailangan mag-sync in din dun sa kanilang piniling lineup with their skills. Saka not to mention, Birch and Sermel, masyadong under-level yung mga support nila dito. Oo, yun nga. Only level 12. Even though level 2 macro fire, yes, pero yung impact ng liquid fire, importante pa rin yan with the slow items and stuff. So, kailangan mag-connect talaga yung skill nila dito. Which so far so good naman Ang problema lang talaga yung sustain lang talaga ng Co-Blaster in the way that their team fighting is sobrang outplaying Team Kalag over and over. Kaya hindi rin natin sila masisi na they're not producing so much damage on this team fight. And ito na nga. Dito skewer paloob na lang. Collapse na lang ang Pitas-pitas no? Pipitas-pitas. And bago maiba muna tayo saglit, yung mga supporter dito ni Pac, pag nanalo daw sila, magpapa-Jayco daw.
Nako po. Sir Ano Pax, daw yan? ikaw ba yan? So, shoutout po muna sa mga supporters po ng Co-Blaster. Thank you po sa pag-watch nung game. And sana manalo na ang Co-Blaster para makuha nyo na ang inyong libreng Jayco. Kala ko ba sa amin yung Jeko? Ha? Ay, sa atin pa. Sorry. Akala ko sa atin eh. Akala ko na ano na natin eh. Pak, Kala, kailangan natin mag-usap pagtapos ng game. dapat sa amin yung Jeko dyan eh. Kasi wala namang ganito pag wala yung caster. Alam mo na, Joke lang. saan yung bahay nyo? Dapat si Verge yung kinakausap pag ganyan eh. Verge, ano na, wala ba tayong pakape dyan, Verge? Ba't caster din ako eh. Ay, makakatanggap ko rin mo ng Jeko, dapat. Napakasarap naman ng timing mo pagka ganyan, no? Oo. Dapat ang next Hindi, natin ako yung reason ba't kayo ko. Grabe naman yan. So, Roshan, first Roshan, 30 minutes. 27k gold lead. So, Co-Blaster is playing safe. Alam din kasi nila yung kalalagyan nila if ever na mag-connect tong kalag eh. Kahit pa paano, they still have respect pa rin dun sa kayang gawin ng kalag. Hmm. Kahit na Pero meron dapat pa rin ata, sila. dapat ata after ng game, meron tayong post-game interview eh. Ay, di, mga busy tong mga to eh. Oo nga, yun nga. Bigla-bigla na lang umaalis tong mga to eh. Pinlano ko na yan dati. Eh, alin natin, at least lang, good 5 minutes lang. Pero Di nagre-reply. kahit sa Discord lang. Ano lang natin, full lang. Tayo natin mamaya yung mga ganyan natin, Paps. Pero yun, may sipa na nga dito si si Pax, oh. The Walrus Kick, Si Jen na naman. The Golden Boot. Ang The Backup Boot makikita. coming in. Pero yun, the nakuha Shield nila dito si Pax. Ito na yung first ever Harpoon. Kaso Shield walang Roll. follow-up. Pero walang Yun follow-up. lang. And, meron pang Shield Rune, pero nawala agad yung Shield Rune. And Morpling malayo. It's also been expended, pero na-X-mark pa si ano dito, si Jay. Pero hindi nag-connect yung ano doon, buti na lang. Hindi nag-connect yung ano doon, X-mark torrent combo. Ayan na! Pero nako, hindi pa rin! Ako nasipa. Grabe naman si Pac. Di umabot. Play coming in from Pac. And si Brian is taking all the damage. Pero mukhang buhay pa si Brian dito and the cheese has also been used. Kaya mukhang makamatay pa rin si Brian dito with the corrosive blade and the morphing Nakakuha sila ng kill. damage. Meanwhile, tinatrabaho ng top lane si Gat and si Jules. Pero lalim niya ano doon, di Brian doon. But still, showing signs of life here for Team Kalag dito. Pero pasag na yung top lane nila. So it's only a matter of time where we'll see a mega creep coming in from Co-Blaster dito. Pero yun na, may Even though, BKB na yung Morpling dito. Tingnan natin kung ano mangyayari. Pwede nang unahin yung mga supports dyan eh. Kailangan yung pinapalo niya, may corrosive eh. Ang dapat na hilahin nila dito yung yung Weaver. Wala masyadong defensive item, madali lang mahuli yun eh. Walang Lincoln. Walang BKB. Lincoln. Pero Manta may lang. na sigurado dito. Manta lang. Only Manta, pero squishy pa rin yan. Pag may corrosive blade, madali pa rin patayin yan. So, tignan natin kung ano magiging action dito ng Kalag. Somehow, at least nakakuha pa rin sila ng crucial, valuable return kill. So, good signs of life yan for Team Kalag dito. And the dagger is finally there from Jay, but I guess Dar. it's too late. Pupuso pa yung Magnus dito Kailangan niyang gawin yung mga ganong bagay. Yung mga hatak at hila niya papunta sa kampi niya. So meron din kasing hatak at hila yung Tuskar eh. Kaya nga eh. May snowball Walrus Kick, may Beckham boot pa tong Tusker Minsan ni di Pac mo alam. dito. Mas malayo pa yung sipa eh. Ang gulo nga ng camera, hindi mo alam kung saan yung susundan mo eh. Oo. Ang layo, minsan ang ikli. Minsan ang layo. Maghila ng Magnus, sisipain na naman siya pabalik. Di mo alam kung pwede lang atiin sa dalawa yung camera, bakit hindi? Kaso, Pero kapag ka nagka-BKB na tong Magnus, medyo magiging okay na yung buhay niya. Hindi na siya basta-basta masisipa. mga kahit dito. So yun na, kailangan na lang ano. Yung Walrus Kick. Oo, Hindi tapos naaabutin eh. Pero yun, Pero ang meanwhile, bilis. naman ako, binuragan si Edward and the soul bite at King Jude, nakalahati. And RP, ayun. Dalawa tatamaan dito. Sinak niya si Gat dalawa, pero never mind. There's also a in-range. Pinagsisipa, sinipa dito si Gat. And boy pa dito si Jeff. And Jeff trying to go for a beat. Aroy! Puntik na si Jeff. Trying to get a beat. Kaso wala pa rin. Pero kamatay si Ursa. And may buyback With the pa dito stack si damage. Jeff. And nako, the harpoon, but it's also punch. And si Pac will be
dragged into the part of hell. And si Jeff is trying to go Superman mode on Brian dito, pero kailangan niya si Slardar dito. Dito na si God. And God is about to go to get to the life of Morphling dito. And I think that's almost it coming in from Kalag dito. And die back from Morphling. Kinapos sila doon, mga sir. Kinapos na Kinapos. damage. And ako, Ano? inapos pa. And Pero sa- kinalagyan pa papunta sa base. And Pwede pero pa it to. will also Pwede fail. pa to. Pero wala na, sir. Patay na eh. Pwede Pwede pa na to. to, mga next Ano, game. Weaver? Buhay pa yung Weaver. Convert. Tama. Umrihit nga. Talagang ano, sobrang high value ni ano doon, ni Jules doon. Not to mention, tinanggal niya pa yung vessel doon, ha. Kaya di ka magiging next item sa kanya na. Pero yun, ang kulot ni Brian. Ang kapal ng buhay. Oh. 4K, HP. Parang ano eh. Alam pag nag-ML ka, di ba? Pagka late game lang ganyan yung buhay. True. So wala. Sir Mel, bakit daw wala kang camera? Sabi sa broadcast. Ba't wala ka na Sermel? Ala pa ako ligo. Paligo. Ala, Next week, magka-camera tayo. Talaga, SP, tsaka ano, tsaka si baby girl. The next week, magka-camera tayo. Next Ah. week. Papakita. John Michael Francio. Kapag ka mag-alala, pre, mamimiss kita. I miss din kita. So, ayun na nga. GG na nga natawag dito ng ano. Team Kalag. So, very, very one-sided game. Hard lang. G, salamat, Verge. Napakalaki mong tulong. Good ka na ba? Titipat ka pa ng Jago namin, Bert. So, ayun nga, guys. No? Ayun po, I think that culminates our Ikong Olympics for today. Thank you, Parin Bert, for joining the broadcast team for today. And we're wishing you well sa magiging series nyo ng TSY next week. Oo, thank Tama you. daw, thank you. rematch nyo, no? Tama. Rematch nyo. Rematch Okay, ulit. so for this game, I think wala na tayong dapat sabihin dito. Blaster plus 4 has executed it very well in such a way na they have dominated the early, the mid, and even the late game execution. So, props pa rin for Kalag for trying to prolong the game, pero wala talaga. Ang clear winner talaga from early to mid game is yung Blaster. At ayun nga, totoo nga sinabi dito ni Kuya mo Jason, and Kalag is trying to ano pa rin, no, yun nga, play with the Co-Blaster kasi nga gusto nga nila, sino ba namang hindi gustong maglaro ng Dota kasama yung mga ganitong klaseng tao na mga high rank. So it's a privilege for everyone to play this game, and maraming salamat sa lahat ng nanonood and also sa mga subaybay ng ating second to the last week. And last week magkakaalaman, next week magkakaalaman na pala sa ating final 4 teams, di ba? Co-Blaster versus Omsin sa Group B. The most awaited matchup, ang pinakamainit na matchup sa At ang walang hanggang rematch ng TSY at Rankdown. Rankdown. Lagi na lang kayo. Tama na kayo, Bert. Tama na kayo, Lord. Amo na sila. So maraming salamat guys, at patuloy tayong sumuporta sa bala kayo kung kanino gusto sumuporta. And salamat Jason sa Yes, pagsama. sir. And sa susunod ulit, Nakabarata. Peace out. Peace out. Bye.